So ayun mga be, dito po tayo sa bahay ni Dudoy mga be. Kasama ko po si Dudoy. Ay! Kamusta ka na? Okay lang. Ayun mga be, ito po yung kalagayan ni Dudoy. Kamusta yung buhay mo dito be? Okay lang din. Kahit pa paano nabubuhay pa rin. Saan yung asawa mo? Nagtrabaho. May trabaho siya. Meron ako ibigay sa'yo, konting grocery lang siya. Wow, thank you. Ako talaga, totoo nga, konting grocery lang to kasi alam ko deserve mo to. Tsaka syempre, gusto ko rin talaga matulungan ka mapayos yung bahay mo. Oh, thank you. Ano bang ulam nyo ngayon? O Paco, ito po yung ulam nila lahat. Masarap ba ito hindi? Sarap yan. Fern. Masarap. Ay, ito, sa English, Fern? Yes, Fern. Uy, tsaka, di ba kasi dito sa Mambalot sa atin, di ba? Matalino ka rin ba talaga? Hindi naman. Hoy, di ba matalino ka, di ba, nung high school, di ba? Sabi nila. Sabi nila. Kasi mga be, sa mga di po nakalam, nag-vlog ako dito mga be, si Dudoy, nakatakip ng mukha, hindi nyo po siya nakita. So, ito na po siya ngayon. Ayan, ito na siya ngayon, tsaka at the same time mga be, siya po yung binalikan ko talaga kasi marami nag-comment sa YouTube. Ang sabi, James, please tulungan mo naman si Dudoy ulit. Kasi nga, hirap din ang buhay at the same time, hirap din ang sitwasyon. Kaya sabi ko, sige, magbalik ako para tulungan ka. Ito, sa'yo to. I-unboxing mo. Dito tayo, usarap ng bahay nyo. Bakit naman sa bahay nyo? Bakit kayo? Dito tayo sa bahay ni Dudoy mga be. Ayan. Uy, okay lang ba? Okay lang, sige lang. So ayun mga be, dito, tara be, portable. Okay lang, hindi ako maarap. Ba't may tayo ng manok? Ayan mga be, ito lang po yung bahay ni Dudoy. So kasi pakita mo dong. Ayan, ito yung bahay niya, Ayan. Saan yung kasama mo ngayon, Day? Nagtrabaho. Nagtrabaho siya. Saan yung mga anak mo? Yung isa sumama sa kanya, yung isa naman nandiyan nagluluto. Nagluluto? Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon niyo or medyo nahihirapan ka? Hirap talaga. Hirap ka? When it comes sa financial, sa mga gastusin sa pang-araw-araw na buhay, syempre yung anak mo nag-aaral na, di ba? Nahihirapan ka ba kung saan ka kumuha ng panggasto sa pang-araw-araw or Hirap kaya talaga. din? Hirap din? Oo. Di ba nakaraan, di ba sabi mo sa akin, nag-kopra ka, di ba? Nabenta ba yung kopra mo? Wala pa? Hindi pa rin. Kasi 46 piraso pa lang. 46 piraso. So kung ibibenta siya, magkano siya lahat-lahat? 200, 300 plus lang. 300 pesos? Hello, di ang hirap naman din. Super. For you, marami na or konti pa? Uy, marami na to. Marami na to? Oo. Pero super happy ka ba din? Super happy ako kasi nga syempre 'di ba may mga ganito na nagbibigay ng tulong. Oo. Hayaan mo pag as in pag bonggang-bongga na talaga. May mga kapitbahay naman talaga tayo may mga kaya pero hindi talaga sila tumutulong para sa kanila lang. Ay gano'n. Kahit naman na nakikita nila yung ganito. Sitwasyon mo. Tingnan mo nanginginig yung kamay ko kasi nga 'di ba yung parang first time ko lang tumanggap ng ganito. Totoo, first time makatanggap ng ganito? First time ko na sa kaibigan. Totoo, salamat Kasi mga binotoo lang po talaga guys, hindi ako madalas nakakapunta kay Dudoy kasi nga busy rin po talaga ako mag-vlog. Wow! Baksa mo! Uy, thank you so much. Ano ka ba? Saan mo tunok ko yung mga kaut? Ang rupok-rupok nito. Oo, anytime yun siya mababagsak. Oo, tinan mo, Diyos ko, rupok-rupok, mas marupok-rupok sa'yo na. Mabagsak hindi. At Diyos ko, Bi. Pero ako cellphone ko dong. Tingnan mo mga Bi yung tali niya mga Bi Ayan lang, yung tali mo. Ba't ganyan yung tali mo, Bi? Wala kang pambili. Walang pambili? Anong tawag nga dyan, Day? Straw? Straw lang siya mga Bi, Malakas, pag umuulan, malakas yung tulo ng ulan, hindi? Malakas pero pailan-ilan lang yung mga tinutuluan. Selected hole lang. Pero paano for example sa higaan, Bi? As in sikip-sikip talaga? Oo, sikip-sikip. Kapag umuulan, tupiin namin yan tapos ilagay sa isang tabi na hindi na tinutuluan. Ngayon sa start ng buhay ko ngayon, actually, kulang na kulang to. Kulang na kulang kasi unang-una sa anak ko. Pangalawa, may in-achieve talaga ako sa buhay. Anong in-achieve mo? Ayun na nga, gusto ko talaga makatapos ang anak ko. Anak mo? Oo. Ang mga anak ko pala. Ang mga anak mo? For example, nagkapera ka, anong gagawin mo sa pera? Kapag nagkapera ako, magbi-business ako. First, para siyempre hindi siya mawala, di ba? Oo. Pangalawa, meron din akong karanasan sa business at meron din akong alam kung how to handle the business. And then, the rest, siguro, ipaparo ko sa anak ko para naman matugunan yung pangangailangan. Ay, gano'n. Hi, B! Mga burikat! Oh my God! So ito na, dati dito ka lang nakatira. Yes. Ngayon kita pa, alaki na nabago ng buhay mo, no? Malaki talagang nabago kasi nga syempre magmula nung dumating ka sa amin, mula nung binlog mo kami, syempre maraming sumuporta, maraming nanood, maraming naengganyo, maraming nabudol. Naluluka ako sa'yo. Ito gusto ko malaman, hindi mo ba in-expect na magkakaganto yung buhay mo ngayon? Hindi ko talaga in-expect kasi nga syempre wala naman kaming mana, wala kaming yaman. Yung mga magulang ko as in walang-wala, zero talaga sila. Kaya hindi kami nag-expect na meron pa kami maabot sa buhay. Yung kapag pinapaaral namin yung anak namin, yung parang salamat na lang kung ano yung mararating niya. Kung ano yung kaya namin, parang doon na lang kami. Di ba recently, di ba sabi mo, di ba parang yung mapapamana mo lang sa anak mo yung
pag-aaral. Yes, education lang. Education lang. So ngayon, bilang Dudoy Villegas at the same time nakalipat na kayo sa bago niyong tahanan, sa palagay mo, ano yung maibabahagi mo na aral sa buhay mo na pwedeng madala ng anak mo hanggang sa paglaki? Sa tingin ko, yung maibabahagi ko na aral sa mga anak ko na madadala nila sa kanilang paglaki hanggang sa mga kaupo-apuhan nila, yung pagiging isang responsableng ama na makakabuo sila ng pamilya na matino, yung mayroong pagmamahal, mayroong katahimikan, yung hindi sila nangingialam sa mga kapitbahay nila na nagmamarites. Kasi mas maganda kasi yung nagfo-focus ka sa buhay mo na binubuhay mo yung pamilya mo lang ng masaya, hindi mo pinapakialaman kung ano yung nasa paligid mo, sa halip nakikialam ka or pinapakiramdaman mo kung ano ba dapat yung para sa pamilya mo at sa pangarap ng pamilya mo. Ganon. Meron talagang pagkakataon na bababa tayo at bababa talaga. Kasi kami, tignan mo naman, nanggaling kami sa ganitong buhay, nanggaling kami sa ganitong bahay. We've never expect na makakaalis kami dito. We've never expect kung ano man yung mararating namin sa buhay. But look at us now na nasa taas na kami, na tumatamasa ng magandang buhay, tumatamasa ng masasarap na pagkain. Kaya ang cycle ng buhay natin dapat paghandaan natin. Ang may papayo ko sa inyo mga kabataan, please, tingnan nyo ang palad ng inyong mga magulang, tingnan nyo ang paa ng inyong mga magulang, tingnan nyo ang katawan ng inyong mga magulang, kung ano ang kanilang nararamdaman, kung ano ang itsura ng kanilang palad. Yan ang trabaho na kanilang ginagawa, yan ang kanilang sakripisyo na kanilang ginagawa para sa kanilang mga anak. Wow. Ayan, di ba? Gusto ko malaman, si Dudoy Villegas ba humble pa rin ba? Yes, ang kahambulan kasi hindi dapat kahambugan. Ang kahambulan natin, yan ay binigay sa atin ng Panginoon na dinadala natin dito sa mundo. Kapag ang humble natin ay temporary, hindi natin masasabing humble yun. Isa lang fake yun, isang fake news, isang false alarm na pinapakita natin sa sambayanan, sa mga tao na kausap natin, na tayo ay isang ahas. Dapat isa tayong mabuting hayop, isa tayong mabuting tao. Yung humble natin, magagamit natin dapat habang buhay tayo at mapapamana natin sa mga anak natin hanggang sa kaapu-apuhan. Wow. Anong gusto mong sabihin sa tahanang ito? Well, ang gusto ko sabihin sa tahanang ito, namimiss na kita. Alam mo ba na sa tagal-tagal namin nanirahan dito, maraming salamat dahil sa binigyan mo kami ng protection, binigyan mo kami ng matutuluyan, binigyan mo kami ng buhay. Yung mga anak ko kahit papaano ay binigyan mo kami ng saya. Sa tagal-tagal namin nanirahan dito, hindi mo kami pinahamak, hindi mo kami pinalapitan ng mga masasamang tao. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo ng sobra-sobra. Bahay namin, bahay ko, maraming salamat sa iyo na sa lahat-lahat ng kabutihan binigay mo sa amin. I love you. Tsaka tinan mo yung haligi niya ngayon medyo matibay pa. Yes, alam mo, nakapagtataka siya nung tumaas yung baha, di ba, dito sa Palawan. Oo. Ang daming mga kubo-kubo dito sa tabing dagat na naagos. But then, yung bahay na to, hindi siya naagos or walang nangyari sa kanya. Ito pa rin, maganda pa rin siya. Kasi nga lumalaban siya, parang yung mga nakatira dito dati. Yes, lumalaban sa hamon ng buhay. Yan. Nakaka-proud ka. Alam mo kahit paano kasi recently mga burikat na vlog ko siya, that was 2022. 2022 diba? 2022. Oh, 2022. 2022. Kahit paano ngayon, ang layo mo na. Para sa akin kasi, ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay namin is enough na. Parang, so di ka na humahagad ng mataas pa? Ako kasi hindi talaga ako humahangad ng napagkataas-taas pa. Parang kung ano man yung napunta sa akin, satisfied na ako doon. Parang okay na sa akin lahat. 'Di ba? Parang nakukontento na ako sa nangyayari sa buhay namin. Paano mo napapahalagan yung mga blessings mo? Anong ginagawa mo? Yung mga pagpapahalaga sa mga blessings na binibigay sa akin, tulad ng pera, ginagawa ko, sinasanla ko sa kanyugan, of course. Dapat kasi yung pera na bibigay sa atin, mag-multiply siya. And then, siyempre, para maging safe tayo, nagpatayo tayo ng bahay. Para naman na hindi tayo mag-basher ng iba na ating kapitbahay, nagpalagay tayo ng CR. Kasi nga, siyempre, mabaho, di ba, sa kung saan tayo magdudumi. So, nagpalagay tayo ng CR. And para naman hindi na tayo magpapalayo pa sa tubig, nagpatayo tayo ng bumba. Wow, taray! So, di ba, ang taray, nakakalukang lola ma. And then, next naman, yung anak ko kasi mahilig sa pagkain, mahilig sila sa mga kinakain nila bilang isang bata. Kaya bigyan tayo ulit ng pagkakataon na magkaroon ng pera. So yung pera na yun, ginamit naman natin sa tindahan. So ngayon, meron na tayong buko, meron na tayong tindahan, meron pa tayong bahay, meron tayong bumba, meron tayong lupa. So wala na magpapaalis. No more, no less. Wow! Diba ang lala Ito mo? pa gusto ko malaman, diba? Recently, dito kayo nakatira. Saan pala kayo sumi-CR dito? Hindi ko natanong sa'yo nakaraan yan. Well, sa Buanginan lang dati. Yes, dito lang kami sa Buangin, sa tabing dagat lang. Tumatae? Kinakaya ng isda, di ba? Kinakain ng isda, pero wala kayong pakialam. Mas kinakain nyo rin. Diba? Yes. Nakakaloka ka. Actually, mga burikat, grabe rin talaga. Yeah. Tsaka ano, ka, yung bubong mo ngayon medyo tumutulo pa rin.
Actually, napalitan ko na to siya ng bago. As in, siyempre matagal na. Bakit ayaw mo itong gibain? Ayaw ko kasi nga, sentimental value to sa akin. Alalang-alala ko dito, yung binigyan mo ko ng worth of 20,000. Ay, oh my God, yes. Pera, di ba? Oo, pera. 18? Hawakan mo, para sa'yo yan. Legit. James. 18? 19? Alay na. 20? Hala, mayroon ba? Ayan, 20,200. This is for you. Hala. Sa'yo yan, hawakan mo. Hello, James. Sa'yo yan, promise. Sponsor yan nila sa mga viewers natin. Para sa'yo yan. Bi, sa'yo yan, Bi. Hala. Sa'yo yan. Sa'yo yan, relax ka lang. Para sa'yo yan, sa pamilya mo yan. Wala na, Sa'yo yan, sa pamilya mo yan. Totoo lang. Kailangan mo yan. Mas kailangan mo yan. Relax ka, Dwi. Sobrang dami, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Parang nabablanko-blanko na ako. Hindi ko na alam. Totoo, kinakabahan? Nakinginig ka? Nangingilig ako, matalino ako. Pero sa ganito, hindi ako matalino. Hindi ko na, sa ganito parang nagtutrobol-trobol. Alam niyo yung feeling na yun? Sana maranasan nating lahat yun. Wow. Yung feeling na yon, Nanginginig ka nun eh. nanginginig ako, nanahilo ako, tapos hindi ko kasi alam kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin yung pera kasi that was my first time to receive that, yung ganung kalaking pera. First time ko lang yung makareceive ng ganung kalaki. Alam nyo, yung hiya ng time na yun, tinanggal ko na. Kasi alam ko naman na pera na yun eh. Alam ko makakabuhay na sa pamilya ko yun and makakastart na ng buhay namin. Kaya sabi ko, who cares kung ano man mangyari sa YouTube, kung saan man makakaabot yung mukha ko, who cares? Basta makatanggap ako ng pera or anong feel mabago yung nun, pamilya ko. kung makakasalubong mo yung dating Dudoy Villegas, na dugyot-dugyot pa, yung maitim pa, Yes. yung wala pang buhok, at the same time yung gusgusin pa, anong gusto mong sabihin sa kanya? Well, kung mas sakaling makakasalubong ko yung sarili ko, yung dati kong sarili, gusto kong sabihin sa kanya na maraming salamat because nagpakatatag ka, lumaban ka, binuhay mo yung pamilya mo ng buong puso, ng buong pagmamahal, ng walang pag-aalinlangan, and nanalig ka sa Panginoon. At kung gusto ko rin sabihin sa'yo na thank you so much talaga dahil sa pagsasakripisyo mo sa lahat-lahat ng mga struggles, difficulties, and whatever it is. Basta maraming salamat. Thank you so much. Napaka-blessed ko dahil ganun man yung itsura mo, hindi ka give up, ganun man yung gender mo, ganun man yung, basta kung ano man yung meron ka sa pagkatao mo, Dodoy. Thank you so much. Wow. Yes. Ay, no-joke ka, nakaka-proud. Oh, yes. Alam mo, sa lahat ng tinulungan ko, Biha, sa'yo ko nakita yung word na yung tipong grateful. Ay, wow, thank you. Tsaka bukod doon yung tipong napahalagan mo yung pera at the same time napalago mo, napaikot mo, at the same time yung napuntahan sa tama. Kaya no regrets din talaga na pumunta ako dito para bigyan ka ng blessing. Yes, maraming salamat din talaga sa mga ibinigay mong tulong sa akin. Alam mo, magmula nung tinulungan mo kami, doon pa lang, sinasabi ko na sa sarili ko na, ito na, yung 20,000 be, ito na. This is the start, yung 20,000 na hawak-hawak ko. Kung sino man tumulong sa inyo, thank you so much. Sabi ko, ito na yung pag-asa na maaari kong baguhin yung kabuhayan namin, yung sistema ng pamumuhay ng pamilya ko. Doon ko na sinimulan yung pangarap namin sa binigay mo na yun. Doon ako nagkaroon ng malaking pag-asa. Wow. Yes. And then, sumunod pa, sabi ko, bakit kaya hindi ko tularan ikaw na mag-vlog? So yun, binigyan mo ako ng cellphone, binigyan ko naman ng halaga, kaya naman nag-vlog ako. Nag-vlog ako para naman, sabi ko, baka maayos ko yung pamilya ko. Kasi, pamilya ko, kasi ikaw, di ba, ang ayos-ayos ng pamumuhay mo, vlogger ka. Mahirap din, B, kasi actually, kahit ako mga bulikat kasi ng vlogger ka, nape-pressure pa rin ako, B. Hindi lang sa financial, sa mental health, minsan kasi naapektuhan din talaga ako. Oh my God. Oo, sa mga criticism ng ibang tao, kaya hindi naman tayo perfect. Pero, ginagawa ko naman yung best ko para mabigay ko rin yung pangangailangan sa parents ko. Kagaya mo. Yan, diba? yes. Binibigay mo yung best mo para ma-provide yung mga pangangailangan ng anak mo. Yes, Ganon din ako, binibigay ko rin yung best ko para ma-provide ko yung pangangailangan nila nanay, ni tatay. Alam mo, parang ikaw yung breadwinner ng pamilya mo. Ano? Panganay. Nakakaloka ka. Ganon talaga, no choice, di ba? Pero, ikaw ba? Siyempre, alam mo, curious din ako minsan sa buhay mo. Siyempre, malapit ka na sa step ng kaduluduluhan ng education. Oo. Ikaw ba, may plano ka bang magtapos ng pag-aaral? Oo, mag-aaral pa ako, B. Mag-continuation pa ako kasi dalawang subject na lang din ako. Iko-continuation ko siya. So currently ngayon, hindi ko pa siya ma-continuation kasi nga, hindi pa stable, wala pa akong masyadong pera. So feel ko mag-continuation ako mag-aaral pag may pera na talaga, mga B. Kasi ako pa mag-aaral kasi ako, B. Okay. Kawawa din sila nanay kung sila pa yung magpapaaral sa akin. Kasi dati kasi baon kami sa utang, kay Bautista, di ba?
70,000. Wow, laki. So iniisip ko ngayon kung mag-aaral ako magpapaaral sa sarili ko, baka maubusan ako ng pera. If in case may negosyo ako, meron akong sideline, meron ako mapagkukunan ng another income. Kaya sabi ko sa utak ko ngayon, magnegosyo muna ako. If in case mag-stable yung negosyo ko, saka ako mag-continuation mag-aral. Ang galing. Ganun talaga, So proud talaga. Alam mo, ikaw nakaka-proud ka talaga. Maliban sa nagbibigay aliw, nagbibigay ng saya, nagbibigay ng inspirasyon sa maraming mga nanonood sa'yo, nagbibigay ka ng iba't ibang feeling sa mga nanonood sa'yo, nagagalit or masaya sila sa kakapanood sa'yo. Yung bashers, putang ina to. Alam mo, nakaka-proud ka. Kung napaproud ka sa akin, ako talaga, mas napaproud ako sa'yo because, yun na nga, marami kang binibigyan ng pag-asa. Oo, pag-asa na tumawa, pag-asa na umahon sa buhay. Ganon. Alam mo, maliban sa mga tinulungan mo ako, alam ko mayroon ka rin mga tinulungan na iba na nagkaroon din sila ng panibagong buhay. Oo. Sa totoo lang. Saka hindi lang panibagong buhay, kasi yung iba rin kasi mga burikat. Hindi ko naman sila friend, pero nakakabigay tayo ng Diba? inspirasyon para mag-vlog din. Oo. Diba? Ang galing. Totoo. Di ba magkakapatid kayo? 20 kayo, di ba? Ilang kayo? 14. 14 kayo magkakapatid. Sa Sa 14 magkakapatid, sino ang kaugnayan mo? Sino ang kasama sa likod mo? Yung sa 14 kami magkakapatid. Or wala? Dalawa lang yung pinaka-super, ay hindi naman super, medyo close ko lang. Dalawa kong ate. Yung ate ko sa tatay at saka yung ate ko sa nanay. Kasi yung tatay ko may asawang iba and yung nanay ko may asawang iba. Bago sila nagsama, ako lang yung anak. Ah, okay. Ganon. So, dalawa lang yung close ko. Yung isa sa tatay ko, yung isa naman sa nanay ko. Pero, alam nyo ba kayo, nakakaloka kayo. Ngayon, kilala nyo na ako kasi ganito na yung buhay ko. Noon nang mahirap pa ako, hindi nyo ako kilala. Dinadaan-daanan nyo lang ako. Tapos yung nag-aaral ako, yan, sinusumbat ko na sa inyo ngayon. Pero alam nyo yung sama ng loob ko, natanggal na yon. Iniwan ko na lang yon. Kumbaga, nilagay ko na lang sa isang box bilang isang masamang panaginip, bilang isang masamang alaala na sa mga ate ko, sa mga kuya ko. Tinapon ko na. Binasura ko na yung mga alaala na binigay nyo sa akin na masasama. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Dapat hindi nyo ako pinabayaan noon. Dapat tinulungan ninyo ako noon. Since naman na, sabihin na natin na hindi ninyo kaya. Kulang yung kakayanan ninyo pero para tumulong sa akin. Kasalanan ko kasi nag-asawa ako. Kasalanan ko kasi mahirap ako. Pero dapat sana, sa magkakadugo tayo, magtutulungan tayo sa pamilya natin. Nararamdaman ko pa rin kasi, oh my God, parang binuksan ko lang ulit yung box. Sa kwento ng buhay ko na makukuha ninyong aral sa akin yung pagiging matatag, pagiging matapang, pagiging responsable at laging nagdarasal sa Panginoon. Tapos noon, at nakukontento tayo sa buhay natin, okay na yun, huwag ka magnanakaw ha. Ganun lang. Be humble lang. At saka kasi yung sarili mo, kung masama kang tao, magnanakaw ka or hindi ka mabuti sa lipunan mo, ganito lang ang buhay mo, basura ka day. Di ba? Nakakaloka. Alam mo, grabe mahal mo asawa mo talaga, no? Of course. Hindi kasi ako liar sa kanya. Kiss mo na sa pisngi. Ala! Ah, di mo kaya. Bakit naman hindi? Di mo mahal? Bakit nga hindi? O sige daw, try mo daw. Try mo daw. Ala! Para magtatay lang, ah. Akala ko mag-ate. Nakakaloka. So ngayon, ito na yung kabuhayan mo ngayon. Yes, eto na. Maganda na ating buhay, di ba? Oo. So ngayon, nasa labas tayo ng aming bahay. Napaka-fresh and talagang parang mayaman na tayo. Mayaman sa pagmamahal. Mayaman sa pagmamahal, mayaman sa kabuhayan. O, di ba? Huwag nyo na hold upin. Ito gusto ko malaman. Anong feel? Ito rin bahay mo? Well, ang feeling ko, ganun na. Parang hindi ko pa rin kasi matanggap masyado, B. Totoo? Parang gusto ko pa rin magpapasok sa gubat, gusto ko pa rin yung ako dati. Parang hindi ko mapaniwala na akin ba to? Totoo. Ganun. Nakakaloka ka. Ang bilis na ng panahon, no? Ang bilis ng panahon na samantalang dati nasa dagat lang kami, hindi ngayon ganito na yung bahay namin. Well, actually, pasalamat na lang tayo kung ano yung mga binigay sa atin na blessings ng Panginoon, di ba? Pero anong feel na tatamasa mo yung blessings na ganito kalaki? Masaya talaga siya, kasi nga unang-una sa lahat, yung mga marites, yung mga namamarites sa atin, wala na silang power para i-marites pa tayo. At the same time, meron na rin talaga tayong power na mag-voice out kung ano yung gusto nating sabihin. Wow! Diba? Tsaka mga be, actually guys, kasi recently sa dagat lang kayo nakatira, di ba? Oo. Pagkatapos doon, wala kayong lupa. Wala. Ano lang siya dati? Buhanginan lang, di ba? Buhanginan lang. Ito lupa nyo na to. Lupa namin, as in cash na talaga, hindi na kami pwedeng paalisin. Kahit na hindi kami magpautang, wala magpapaalis sa amin. Diba? Ang social mo. Ang syala, nakakaloka, yung ginabangan ninyo noon na, alam nyo, wala talagang mag-expect na ganito yung mararating natin. Pero, So dati, yung pangkabuhayan grabe. mo, nyugan lang. Ngayon, ano na? dati, nyugan, ngayon meron na tayong tindahan, meron na tayong lobster, meron tayong vlogging. Yan. Oh, ang dami! Diba?
Tsaka meron pang barbecue. Meron kaming barbecue. Ano lang yun siya, be, kapag may fiesta, saka tayo nagba-barbecue. Pero ngayon, di tayo nakabol ng fiesta kasi nga, marami tayong ginagawa sa bahay. Oo. Pero ito gusto ko malaman, ano pang nilo-look forward mo? Sa pamilya mo, sa sarili mo? Sa tingin ko, additional na business na lang, ganun. Parang mag-i-extend kami ng business if in case na meron kaming pera pa. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo, sa iyo, at the same time, salamat sa kwento ng buhay mo na share mo sa ating mga viewers sa YouTube channel. Yes. Marami ka na-inspired, marami natuwa sa iyo, at the same time, maraming, alam mo yun, yung tipong napaproud sa buhay mo ngayon, kung saan ka man ngayon. Saludo rin ako sa iyo. Yes, ganun talaga. Siyempre, di ba, kailangan talaga merong isang magandang modelo or meron isang talagang tatayo na para maging isang, gayahan. Yung hindi tayo ma-stuck sa buhay na akala natin hanggang doon na lang. Ako yung isang halimbawa para sa lahat na hindi ito yung katapusan ng hindi ito yung hanggang dito lang tayo na mahirap lang tayo, hindi natin pwede sabihin yan. Walang makakapagsabi na hanggang dito ka lang. Sa halip, mangarap ka at magpatuloy ka na ako mismo na makakagarantiya sa iyo na meron talagang pagbabago ang buhay ng isang tao. Meron at meron ka lang na mararating. Wow. Yes. Ganun talaga, be. Katulad mo, ikaw ngayon, sa tingin ko, hindi pa nagtatapos dyan yung iyong pangarap. May mararating ka pa, meron ka pang maiaakbang paangat, napaangat pa. Kasi hanggat hindi ka humihinto sa pangarap mo, sa mga gusto mo sa buhay, mararating at mararating mo hanggat kumikilos ka. Pero kapag hanggang salita ka lang, hanggang pangarap ka lang, hindi mo siya ginagawa, walang mangyayari sa'yo. Ngayon, sinasabi ko sa'yo na padaan sa'yo yung video na to, ito na ang pagkakataon na bumangon ka sa buhay mo kasi ako, garantiya ko sa sarili ko at garantiya ko sa'yo, kumilos ka, bumangon ka, magtrabaho ka, abutin mo ang pangarap mo. This is it. This is your time. This is your moment. It's showtime!